Sa pinakadulong bahagi ng lalawigan na tila nakalimutan na ng panahon ay naroroon ang baryo ng Bacanloc, isang pamayanang napaliligiran ng malalawak na palayan at masukal na kagubatan. Sa umaga ay payapa ang tanawin. Ang hamog ay marahang bumabalot sa mga bubungan na yari sa pawid at yero, at ang mga magsasaka ay maagang naglalakad patungo sa kanilang mga bukirin at tangan, ang pag-asang may maiaahon silang ani sa gitna ng pabago-bagong panahon. Subalit pagsapit ng gabi ay tila nag-iiba ang ihip ng hangin, ang katahimikan ay nagiging mabigat, at ang dilim ay wari bang may kinikimkim na lihim na hindi maipaliwanag ng sinuman. Matagal nang may bulong-bulungan tungkol sa isang nilalang na gumagala sa hangganan ng baryo at kagubatan. Isang baboy ramo na hindi karaniwan, ayon sa matatanda, ay isa itong engkanto na isinumpa dahil sa kasakiman at galit. Sa araw ay nagtatago ito sa kailaliman ng gubat, hindi nakikita at hindi maramdaman, ngunit sa gabi ay lumalabas at nagiging isang halimaw na walang habas kung kumain ng buhay na hayop. Maraming alagang kambing at baboy ang natagpuang wala ng buhay. Ang iba ay tila nilapa ng walang bakas ng awa, at ang mga bakas ng paa na naiiwan sa lupa ay mas malaki kaysa sa karaniwang baboy ramo. Si Mang Tibo ang unang nagsalaysay na nakita niya ang nilalang. Isang gabi habang hinahanap niya ang nawawalang baka ay may nasilayan siyang dambuhalang anyo sa pagitan ng mga puno. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang pangil ay tila bakal na kayang sumira ng kahit anong harang. Hindi siya nakagalaw sa takot at sa isang iglap ay naglaho ang nilalang na parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan ay natagpuan ang kanyang baka na wala ng buhay sa gilid ng sapa. Unti-unting nabalot ng pangamba ang baryo ng Bacanloc. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas kapag dapit hapon. Ang mga magsasaka ay nagmamadaling umuwi bago tuluyang lumubog ang araw, at ang mga pintuan ay sinasarhan ng mahigpit. May ilan na nagsabing ito ay simpleng mabangis na hayop lamang, ngunit ang mga matatanda ay maring tumutol. Para sa kanila ay may sumpang nakakabit sa kagubatan, isang sumpang nagmula sa sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na hindi nakikita. Ayon sa pinakamatandang residente na si Aling Sela, noon pa man ay may babala na ang kanilang mga ninuno. Ang kagubatan ay hindi lamang tirahan ng mga hayop, kundi tahanan din ng mga engkanto na nagbabantay sa balanse ng kalikasan. Kapag may taong nagkasala sa lupa o nagpakita ng labis na kasakiman, may kapalit itong hindi maiiwasan. May isang kwento tungkol sa isang mayamang mangangalakal na nag-angkin ng lupang sakop ng gubat at nagutos na putulin ang matatandang puno. Ilang araw matapos iyon ay nawala ang mangangalakal at hindi na muling nakita, at mula noon ay nagsimulang marinig ang ungol ng isang kakaibang baboy ramo tuwing gabi. Sa paglipas ng mga linggo ay lalong lumala ang mga pangyayari. Hindi na lamang mga alagang hayop ang nawawala, kundi maging ang ilang asong gala na tila naglaho na parang bula. May mga gabi ring naririnig ang malalim na alingaw-ngaw na tila paghikbi ng isang nilalang na naghihirap, kasunod ang malakas na yabag na yayanig sa lupa. Ang mga puno sa gilid ng baryo ng Bacanloc ay may bakas ng pagkagasgas na tila tinamaan ng matitigas na pangil. Sa gitna ng takot ay may ilang naglakas loob na magbantay. Pinangunahan sila ni Kapitan Rodel na naniniwalang kailangang patunayan kung totoo nga ang nilalang o bunga lamang ng guni-guni ng mga tao. Isang gabi ay nagtago sila malapit sa kulungan ng mga kambing na naging madalas na target. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit nang sumapit ang hating gabi ay biglang nanahimik ang lahat. Ang hangin ay tila tumigil at ang mga aso ay nagsimulang umungol. Mula sa dilim ng kagubatan ay may umusad na anino. Sa una ay tila karaniwang baboy ramo lamang, ngunit habang papalapit ay lumaki ang anyo nito at ang likod ay tila tumayong parang may nakatagong lakas. Ang mga mata ay nagliwanag sa kakaibang kulay at ang katawan ay nabalot ng manipis na usok na wari bang nagmumula sa malamig na lupa. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Kapitan Rodel na hindi ito pangkaraniwang hayop. Bago pa man sila makakilos ay mabilis na lumundag ang nilalang at sinira ang baod na parang gawa lamang sa tuyong sanga. Sa isang iglap ay may kambing nang wala ng buhay sa mga pangil nito.
Sinubukan ng mga kalalakihan na mag-ingay at magpaputok ng baril, ngunit ang bala ay tila walang epekto at ang nilalang ay umatras lamang patungo sa dilim na parang nilamon ng kagubatan. Nang sumikat ang araw ay malinaw sa lahat na ang kanilang kinakaharap ay hindi simpleng mabangis na hayop. May kakaibang puwersang gumagalaw sa baryo ng Bacanloc, isang engkantong nag-anyong baboy ramo na sa gabi ay nagiging halimaw na kumakain ng buhay na hayop. At sa ilalim ng liwanag ng umaga ay nagsimulang umusbong ang isang tanong na walang may kayang sagutin. Ano ang tunay na dahilan ng galit ng nilalang at sino ang susunod na magiging biktima? Pagkaraan ng gabing nagpatunay sa bangungot na matagal nang bumabalot sa baryo ng Bacanloc ay nagising ang mga tao na may mabigat na damdamin at hindi maitangging takot. Ang mga bakas ng pagkawasak sa kulungan ng kambing ay nanatiling paalala na ang kanilang kalaban ay hindi pangkaraniwan. Ang lupa ay may malalalim na hukay na tila nilamon ng matitigas na paa, at ang amoy ng gubat ay mas naging matapang na wari bang may presensyang patuloy na nagmamasid kahit sa liwanag ng araw. Nagtipon-tipon ang mga residente sa harap ng bahay ng kapitan upang pag-usapan ang dapat gawin. Ang ilan ay nagmungkahing magsagawa ng malawakang pangangaso at sunugin ang bahagi ng kagubatan na pinaghihinalaang pinagtataguan ng nilalang. Subalit mariing tumutol ang matatanda sapagkat naniniwala silang lalo lamang magagalit ang engkanto kapag ginambala ang kanyang teritoryo. Ang bawat mungkahi ay may kaakibat na panganib at walang sino man ang may katiyakan kung alin ang magdudulot ng kaligtasan. Si Aling Sela ay nagsalita sa gitna ng pagtatalo. Ipinaalala niya ang kwento ng sinaunang kasunduan ng mga ninuno at ang babala na huwag sirain ang balanse ng kalikasan. Ayon sa kanya ay maaaring may nagawang pagkakamali ang baryo na hindi nila napapansin. Marahil ay may nagputol ng punong hindi dapat galawin o may nag-angkin ng lupang hindi kanila. Ang engkanto ay hindi basta-basta nananakit kung walang dahilan. Sa kabilang dako ay may isang binatang nagngangalang Mateo na tahimik lamang na nakikinig. Lumaki siya sa baryo at kabisado ang bawat landas sa kagubatan. Sa kabila ng takot ay may kung anong pagnanais sa kanyang kalooban na maunawaan ang nilalang sa halip na agad itong lipulin. Napansin niyang tuwing may nawawalang hayop ay malapit iyon sa bahagi ng gubat na dating pinutulan ng matatandang puno ilang buwan na ang nakalipas upang gawing uling at ibenta sa bayan. Habang patuloy ang pag-uusap ay may dumating na balita na isa na namang alagang baka ang natagpuang wala ng buhay malapit sa sapa. Hindi man nakita ang mismong pag-atake ay malinaw ang bakas ng matitinding pangil at ang lupa ay tila nayupi sa lakas ng yabag. Lalong nabalot ng sindak ang mga tao at ang ilan ay nagsimulang mag-isip na lumikas pansamantala. Nang gabing iyon ay mas naging maingat ang baryo ng Bacanloc. Ang mga ilaw sa bahay ay pinanatiling bukas at ang mga kalalakihan ay nagbantay sa iba-ibang bahagi ng pamayanan. Si Mateo ay nagpasiyang lumapit sa gilid ng kagubatan na mag-isa. Hindi niya layong hamunin ang nilalang, kundi nais niyang makita kung may palatandaan ng dahilan ng galit nito. Sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang mga punong bagong putol at ang mga tuod na tila sariwa pa ang hiwa. Sa ilalim ng isang matandang balete ay may kakaibang katahimikan. Ang hangin ay malamig at mabigat at ang paligid ay tila humihinga sa isang ritmo na hindi pangkaraniwan. Doon ay nakita niya ang malalim na hukay sa lupa at mga bakas ng paa na mas malinaw kaysa sa dati. Habang nakatingin siya sa mga bakas ay biglang may dumaan na anino sa kanyang likuran. Hindi niya ito lubos na nasilayan, ngunit sapat na upang maramdaman niya ang matinding presensya. Hindi siya umatras bagkus ay nanatili siyang nakatayo at pinilit pakalmahin ang sarili. Sa loob ng kanyang isip ay bumuo siya ng paniniwala na ang nilalang ay hindi basta halimaw lamang, kundi isang bantay ng kagubatan na napilitang mag-anyo ng karahasan dahil sa paglabag ng tao. Sa sandaling iyon ay tila may marahang ungol na umaling-aungaw sa pagitan ng mga puno, hindi bilang pagbabanta kundi tila isang babala. Kinabukasan ay ipinahayag ni Mateo ang kanyang hinala sa kapitan at sa mga matatanda. Iminungkahi niyang imbestigahan ang mga nagputol ng puno at alamin kung may lumabag sa lumang paniniwala. Ang ilan ay nag-alinlangan, ngunit may ilan ding nagsimulang mag-isip na maaaring may katotohanan ang kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon ay nabaling ang usapan hindi lamang sa pagpatay sa baboy ramo, kundi sa pag-unawa sa dahilan ng paglitaw nito.
Habang papalapit ang isa na namang gabi, ay nanatiling mabigat ang himpapawid sa baryo ng Bacanloc. Ang takot ay hindi pa nawawala, ngunit may bahagyang pag-asa na sumisibol sa isipan ng ilan. Gayunman ay hindi pa tiyak kung sapat ang pag-unawa upang mapawi ang galit ng engkanto o kung mas matindi pa ang kaparusahan na naghihintay sa mga taong patuloy na hindi nakikinig sa bulong ng kagubatan. Ang balitang may maaaring dahilan, ang paglitaw ng baboy ramo na engkanto ay mabilis na kumalat sa baryo ng Bacanloc. Sa unang pagkakataon ay nabawasan ang bulag na takot at napalitan ito ng pag-uusisa. Subalit kasabay nito ay may mga pusong hindi sang-ayon, lalo na yaong may kinalaman sa pagputol ng mga puno sa gilid ng kagubatan. Ang ilang kalalakihan na kumita mula sa paggawa ng uling ay nanatiling tahimik at umiiwas sa usapan. Pinatawag ni Kapitan Rodel ang mga sangkot sa pagtutroso. Isa-isa silang humarap sa harap ng kapilya kung saan ginanap ang pulong. Ayon sa kanila ay may pahintulot naman daw silang kumuha ng kahoy sapagkat iyon ay bahagi ng lupaing matagal nang hindi ginagamit. Ngunit nang tanungin kung sino ang nagbigay ng pahintulot ay walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Ang lupaing tinutukoy ay malapit sa Matandang Balete na ayon sa matatanda ay sagradong bahagi ng kagubatan. Si Aling Sela ay muling nagsalita at ipinaalala na ang Balete ay matagal nang itinuturing na tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang sino mang magtatangkang gumambala roon ay dapat mag-alay at humingi ng pahintulot. Wala raw ganitong ritual na isinagawa bago pinutol ang mga puno. Sa kanyang tinig ay naroon ang lungkot at pangamba na tila alam niyang ang mga pangyayari ay hindi na basta maibabalik. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap ay may isang batang lalaki ang biglang tumakbo papunta sa kapilya. Hinihingal ito at nanginginig habang ibinabalita na may nakita siyang malaking anino malapit sa sapa kahit maliwanag pa ang langit. Ang ilang kalalakihan ay agad na sumugod upang tingnan ang lugar. Nang makarating sila roon ay wala silang nakita kundi mga bakas ng paa na sariwa at malalim. Tila may dumaan na mabigat na nilalang kahit hindi pa sumasapit ang gabi. Lalong tumindi ang pangamba sapagkat ngayon ay tila hindi na lamang sa dilim nagpapakita ang engkanto. Ang hangganan sa pagitan ng araw at gabi ay tila unti-unting nabubura. Si Mateo ay nagpasiyang balikan ang Balete upang masusing pag-aralan ang paligid. Sa kanyang pag-iikot ay napansin niya ang ilang piraso ng uling at mga putol na ugat na hindi pa ganap na natutuyo. Ang lupa ay tila sugatan at ang paligid ay may pakiramdam ng pangungulila. Sa ilalim ng Balete ay may nakita siyang maliit na bagay na kumikislap sa lupa. Isa itong lumang palawit na yari sa kahoy na may ukit na hindi niya maunawaan. Nang dalhin niya ito kay Aling Sela ay agad itong nakilala ng matanda. Ayon sa kanya ay isa itong sinaunang anting-anting na ginagamit noon upang makipag-ugnayan sa mga bantay ng kagubatan. Ang pagkakabagsak nito sa lupa ay maaaring palatandaan na may naputol na ugnayan sa pagitan ng tao at ng engkanto. Iminungkahi ni Aling Sela na magsagawa sila ng isang simpleng pag-aalay bilang paghingi ng tawad. Hindi man ito tiyak na magpapatahimik sa nilalang, ay maaari itong maging unang hakbang upang maibalik ang balanse. Ang ilan ay nag-alinlangan ngunit sa harap ng patuloy na panganib ay napilitan silang sumang-ayon. Napagpasyahan na sa susunod na gabi bago tuluyang magdilim ay magtitipon sila sa ilalim ng Balete. Ngunit bago pa man dumating ang takdang oras ay may isa na namang insidente. Isang alagang kabayo ang natagpuang wala ng buhay sa gilid ng palayan, malayo sa kagubatan. Ipinakita nito na ang nilalang ay hindi na limitado sa kanyang dating teritoryo. Ang takot ay muling naghari at ang ilan ay nagsimulang mag-isip na baka hindi sapat ang pag-aalay upang mapawi ang galit ng engkanto. Sa kabila ng pangyayaring iyon ay itinuloy pa rin ang plano. Habang papalubog ang araw ay nagtipon ang ilang matatanda at piling residente sa ilalim ng Balete. Tahimik ang paligid at ang hangin ay tila nag-aabang. Ilang prutas at bigas ang inilatag nila sa paanan ng puno bilang simbolo ng paghingi ng tawad. Si Mateo ay nakatayo sa unahan at hawak ang lumang palawit na kanilang natagpuan. Habang unti-unting lumalalim ang dilim ay naramdaman nila ang bahagyang pagyanig ng lupa. Mula sa pagitan ng mga puno ay may sumilip na pares ng matang kumikislap. Hindi ito agad lumapit ngunit malinaw ang presensya nito sa paligid. Ang mga tao ay nanatiling tahimik at hindi gumalaw. Sa sandaling iyon ay tila nakasalalay ang kapalaran ng baryo ng Bacanloc sa manipis na hibla ng pag-asa at pag-unawa.
At walang nakatitiyak kung tatanggapin ng Baboy Ramo na engkanto ang kanilang paghingi ng tawad o kung mas matindi pa ang pagsubok na darating. Sa ilalim ng balete ay nanatiling nakaluhod ang mga taga-baryo ng Bacanloc habang ang dilim ay tuluyang bumalot sa kagubatan. Ang mga matang kumikislap sa pagitan ng mga puno ay hindi nawawala, bagkus ay tila mas luminaw habang ang paligid ay nagiging mas tahimik. Walang sino man ang nangahas magsalita. Ang paghinga ng bawat isa ay mabagal at maingat. Wari bang ang kahit munting ingay ay maaari magbunsod ng kapahamakan. Si Mateo ay marahang inilapag ang lumang palawit sa tabi ng mga inialay na prutas at bigas. Sa kanyang isip ay taimtim ang paghingi ng tawad para sa mga nagawang paglabag ng tao sa kagubatan. Hindi niya alam kung may saysay ang kanilang ginawa, ngunit batid niyang kailangan nilang ipakita ang pagpapakumbaba. Sa sandaling iyon ay bahagyang umihip ang malamig na hangin at ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na tila may ibinubulong. Unti-unting lumabas mula sa anino ang anyo ng Baboy Ramo. Sa liwanag ng buwan ay malinaw ang laki nito na higit sa karaniwang hayop. Ang balahibo nito ay tila mas makapal at ang katawan ay may tindig na hindi likas sa isang hayop lamang. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mga inialay na handog at ang bawat hakbang nito ay mabigat ngunit hindi marahas. Walang umatras sa mga tao kahit ang takot ay nananatili sa kanilang dibdib. Sa ilang sandali ay huminto ang nilalang ilang hakbang mula sa balete. Hindi ito agad sumugod o umatake. Sa halip ay tila sinusuri nito ang paligid, ang mga tao at ang mga handog na inilatag sa lupa. Ang katahimikan ay lalong naging mabigat. Ang lupa ay hindi na umuuga at ang hangin ay tila naghintay sa magiging pasya ng engkanto. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na ungol na hindi maipaliwanag kung galit o dalamhati. Ang ilan ay napapikit sa takot ngunit nanatiling nakaluhod. Si Aling Sela ay marahang yumuko at idinikit ang noo sa lupa bilang tanda ng lubos na pagpapakumbaba. Sumunod ang iba hanggang sa lahat ay nakayuko sa harap ng nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman nila ang bahagyang paggalaw sa kanilang harapan. Nang maglakas loob si Mateo na mag-angat ng tingin ay nakita niyang ang Baboy Ramo ay lumapit sa mga handog at marahang sininghot ang mga ito. Hindi nito winasak ang mga prutas ni tinapakan ang bigas. Sa halip ay tumingala ito sa balete at tila may hinahanap sa mga sanga. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo ng nilalang. Hindi ito ganap na nag-anyong tao ngunit ang tindig nito ay mas naging tuwid at ang mga mata ay tila nagkaroon ng lalim na may unawa. Sa sandaling iyon ay malinaw na ang kanilang kaharap ay hindi basta halimaw kundi isang nilalang na may kamalayan. Ang presensya nito ay hindi na lamang nagdadala ng takot kundi ng mabigat na paalala. Muli itong naglabas ng mahinang ungol at saka tumalikod. Dahan-dahan itong naglakad pabalik sa kagubatan at naglaho sa pagitan ng mga puno. Ang mga tao ay nanatiling nakaluhod hanggang sa tuluyang mawala ang presensya nito. Nang tuluyang bumalik ang karaniwang huni ng gabi, ay saka lamang sila nag-angat ng ulo. May bahagyang ginhawa sa kanilang dibdib sapagkat sa gabing iyon ay walang inatake na hayop. Gayunman ay hindi nangangahulugan na tuluyan ang napawi ang panganib. Ang nakita nila ay patunay na ang Baboy Ramo na engkanto ay nakinig sa kanilang paghingi ng tawad, ngunit hindi patiyak kung sapat iyon upang maibalik ang balanse na kanilang ginambala. Sa pagbabalik nila sa baryo ng Bacanloc ay dala nila ang pag-asang maaaring may paraan upang wakasan ang bangungot. Subalit sa kailaliman ng kagubatan ay may mga aninong patuloy na gumagalaw. At ang buwan ay nanatiling nakasaksi sa lihim na hindi paganap na nabubunyag. Ang kapayapaan na kanilang nadama ay tila isang pansamantalang pahinga lamang bago ang susunod na pagsubok na haharapin ng buong pamayanan. Sumunod na mga araw ay tila naging mas tahimik ang baryo ng Bacanloc. Walang naiulat na pagkawala ng alagang hayop at ang mga gabi ay lumipas na walang kakaibang pagyanig ng lupa. Ang mga tao ay nagsimulang huminga ng maluwag at ang ilan ay naniwalang sapat na ang kanilang ginawang paghingi ng tawad sa ilalim ng balete. Subalit sa kabila ng panlabas na katahimikan ay may nananatiling pangamba sa puso ng ilan, lalo na kay Mateo at kay Aling Sela. Napansin ni Mateo na ang mga punong dating pinutol ay hindi pa rin napapalitan. Ang lupa sa bahaging iyon ng kagubatan ay nananatiling lantad at tila hindi tinutubuan ng bagong supling. Para sa kanya ay hindi sapat ang pag-aalay kung hindi nila itatama ang pagkakamali.
Iminong kahinya sa kapitan na magsagawa ng pagtatanim ng mga bagong puno bilang tanda ng kanilang pangakong igagalang ang kagubatan. Sa una ay may mga tumutol dahil abala ang karamihan sa bukirin at may pangambang baka muling magpakita ang nilalang habang sila ay nasa gilid ng gubat. Ngunit nanaig ang paniniwala na kailangan nilang kumilos habang may pagkakataon. Isang umaga ay nagtipon ang ilang pamilya at nagtungo sa bahaging dating tinamnan ng matatandang puno. Bitbit nila ang mga punla na inipon mula sa iba pang lugar sa baryo. Habang sila ay nagtatanim, ay ramdam ang kakaibang lamig ng hangin kahit tirik ang araw. Ang katahimikan ay hindi nakapanlulumong gaya ng dati kundi tila nagmamasid lamang. Si Aling Sela ay nagbulong ng panalangin habang inilulubog ang isang punla sa lupa. Ang bawat paghukay at pagtatabon ay may kasamang pag-asa na unti-unting mabubura ang galit na umusbong dahil sa kapabayaan ng tao. Ngunit nang sumapit ang ikatlong gabi, matapos ang kanilang pagtatanim, ay muling nabalot ng tensyon ang baryo. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa gawing silangan kung saan naroon ang mga palayan. Ang ilang kalalakihan ay agad na tumakbo upang tingnan ang pinanggalingan ng ingay. Sa kanilang pagdating ay natagpuan nilang wasak ang isang maliit na kubo na ginagamit bilang imbakan ng ani. Sa lupa malapit sa kubo ay may mga bakas ng paa na hindi lamang isa kundi tila dalawa o higit pa. Hindi malinaw kung yon ay gawa ng iisang nilalang na nag-iwan ng magkakapatong na bakas o kung may iba pang kasama ang baboy ramo na engkanto. Ang pagkakatuklas na yon ay muling nagbukas ng takot na maaaring hindi lamang iisa ang kanilang kinakaharap. Si Mateo ay lumapit sa lugar kinabukasan upang suriin ang mga bakas. Napansin niyang ang direksyon ng mga ito ay hindi patungo sa balete kundi sa mas malalim na bahagi ng kagubatan na bihirang puntahan ng tao. May bahagi roon na ayon sa matatanda ay hindi dapat ginagalaw sapagkat iyon ang sentro ng sinaunang pook na tinitirhan ng mga bantay ng kalikasan. Habang iniisip niya ang mga pangyayari ay unti-unting nabuo sa kanyang isip ang posibilidad na ang paglitaw ng engkanto ay hindi lamang dahil sa pagputol ng puno kundi sa mas malalim na paglabag na maaaring naganap nang hindi nila namamalayan. Maaaring may isang bagay na nakabaon sa kagubatan na nagambala at nagising dahil sa pag-angkin ng tao sa lupa. Sa gabing iyon ay hindi nagpakita ang baboy ramo sa baryo. Ngunit ang mga aso ay patuloy na tumatahol na tila may nakikita sa dilim. Ang mga tao ay muling nagsimulang magsara ng kanilang mga pintuan ng mas maaga kaysa dati. Ang panandaliang kapayapaan ay napalitan ng panibagong tanong kung ang kanilang ginawang pagtatanim ay sapat na o kung may mas malalim pang sugat ang kagubatan na kailangang paghilumin. Sa gitna ng mga pangyayaring ito ay naramdaman ni Mateo na hindi na lamang ito usapin ng pagtatanggol sa mga alagang hayop. Ito ay naging paghahanap ng katotohanan tungkol sa ugnayan ng tao at ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa lupang kanilang tinatapakan. At habang ang buwan ay muling sumikat sa ibabaw ng baryo ng Bacanloc, ang anino ng baboy ramo na engkanto ay tila naghihintay ng susunod na hakbang ng mga taong unti-unting natutong makinig sa bulong ng kagubatan. Sa paglipas ng mga araw matapos ang pagkasira ng imbakan ng ani ay naging mas mapagmatsyag ang baryo ng Bacanloc. Ang mga lalaki ay nagsalitan sa pagbabantay tuwing gabi at ang mga kababaihan ay sama-samang nagdarasal tuwing dapit hapon. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati na payapa kundi tila may nakatagong pag-aabang. Ang bawat pagkaluskos ng dahon ay pinaghihinalaan at ang bawat anino ay sinusundan ng tingin. Si Mateo ay hindi mapakali. Ang mga bakas na nakita niya sa silangang bahagi ng kagubatan ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi iyon karaniwang direksyon ng baboy ramo noong mga nakaraang linggo. Iminungkahi niyang tuklasin ang mas malalim na bahagi ng gubat, yaong matagal nang iniiwasan ng mga tao. Bagaman may alinlangan ay sumang-ayon si Kapitan Rodel at pumili ng ilang kalalakihan na sasama sa kanya. Maaga silang umalis isang umaga na may bahagyang hamog pa sa lupa. Habang papasok sila sa mas masukal na bahagi ng kagubatan, ay napansin nilang mas malamig ang hangin at mas makapal ang mga puno. Ang mga ibon ay bihirang marinig at ang paligid ay tila may sariling ritmo na hindi pamilyar sa kanila. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-iingat at tahimik na pag-asa na hindi nila makakasalubong ang nilalang. Sa paglalim nila ay may natuklasan silang bahagi ng lupa na tila bagong hukay.
Hindi ito gawa ng karaniwang hayop sapagkat ang hugis ay maayos at may palatandaan ng matigas na pangil o kasangkapan. Sa gitna ng hukay ay may natagpuan silang sirang sisidlan na yari sa luwad na may mga ukit na katulad ng nasa lumang palawit na hawak ni Mateo noong mga nakaraang gabi. Ang sisidlan ay tila matagal nang nakabaon at kamakailan lamang na hukay. Agad na naalala ni Mateo ang sinabi ni Aling Sela tungkol sa sinaunang kasunduan. Posibleng ang sisidlang iyon ay bahagi ng ritual ng mga ninuno upang panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng tao at ng mga bantay ng kagubatan. Kung ito ay nagambala, maaaring nagising ang isang puwersang matagal nang natutulog. Ang iba sa kanyang kasama ay nagkatinginan at naramdaman ang bigat ng kanilang natuklasan. Habang sinusuri nila ang lugar ay may narinig silang mabigat na yabag mula sa dikalayuan. Hindi ito mabilis kundi mabagal at tiyak. Tila may naglalakad na may layuning magpakita. Ang mga kalalakihan ay nagtipon sa likuran ni Mateo at tahimik na nagmasid. Mula sa pagitan ng matatandang puno ay lumitaw ang baboy ramo na engkanto. Mas malinaw ang anyo nito sa liwanag ng umaga. Hindi ito agad umatake. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sirang sisidlan sa lupa. Sa sandaling iyon ay tila may ugnayang hindi nakikita sa pagitan ng nilalang at ng bagay na kanilang natagpuan. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga dahon ay bahagyang gumalaw kahit walang malakas na ihip. Unti-unting lumapit ang nilalang at tumigil ilang hakbang mula sa hukay. Ang katawan nito ay tila mas mabigat kaysa dati at ang tindig ay may bakas ng pagdurusa. Sa unang pagkakataon ay napansin ni Mateo na ang balahibo sa tagiliran nito ay may sugat na tila hindi gumagaling. Maaaring ito ay tanda ng pagkagambala sa isang sinaunang puwersa na nakatali sa sisidlan. Hindi gumalaw ang mga lalaki at hindi nagtaas ng anumang sandata. Sa halip ay marahang lumuhod si Mateo at ibinaba ang kanyang tingin bilang paggalang. Ang kilos na iyon ay sinundan ng kanyang mga kasama. Ang baboy ramo ay naglabas ng mahinang ungol at saka tumingin sa kanila. Sa mga matang iyon ay hindi lamang galit ang mababanaag, kundi tila isang panawagan na itama ang nagawang pagkakamali. Matapos ang ilang sandali ay tumalikod ang nilalang at naglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi ito naglaho agad kundi tila nag-aanyaya na sundan siya. Naiwan ang mga kalalakihan na may mabigat na desisyon kung babalik ba sila sa baryo ng Bacanloc upang ipaalam ang kanilang natuklasan o susundan ang nilalang sa lugar na maaaring magbunyag ng pinagmula ng sumpa. Ang kagubatan ay nanatiling tahimik, naghihintay sa kanilang susunod na hakbang. Matagal na sandaling nagkatinginan ang mga kalalakihan matapos tumalikod ang baboy ramo na engkanto at maglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang paanyaya ay hindi binigkas ngunit malinaw sa kanilang harapan. Si Mateo ang unang tumayo at tahimik na nagsimulang sumunod sa bakas ng mabibigat na paa. Isa-isa siyang sinundan ng kanyang mga kasama. Dala ang pag-aalinlangan ngunit higit ang pagnanais na maunawaan ang katotohanan. Habang lumalalim sila sa kagubatan, ay nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay mas matatangkad at ang mga ugat ay nakaangat sa lupa na tila mga ugat ng isang sinaunang nilalang. Ang liwanag ng araw ay bahagyang sumisilip lamang sa pagitan ng makakapal na dahon. Sa bawat hakbang ay mas malinaw ang bakas ng baboy ramo hanggang sa marating nila ang isang lugar na tila hindi pa naaapakan ng tao sa mahabang panahon. Sa gitna ng bahaging iyon ay may maliit na liwasan na napapalibutan ng matatandang puno. Sa gitna ng liwasan ay may malaking batong tila altar at sa ibabaw nito ay nakaukit ang mga simbolong kahawig ng nasa sirang sisidlan. Doon tumigil ang baboy ramo. Hinarap nito ang bato at marahang yumuko ang ulo na parabang nagbibigay galang sa isang mas mataas na kapangyarihan. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng lugar. Ang hangin ay tila mas siksik at ang katahimikan ay may kasamang pangingilabot. Dahan-dahan siyang lumapit sa batong may ukit at napansin niyang may bahagi roon na tila nabasag kamakailan lamang. Ang pagkabasag ay kapareho ng pinsalang nakita nila sa sisidlan. Sa kanyang isipan ay nag-ugnay ang mga pangyayari, ang pagputol ng mga puno, ang paghuhukay sa lupa, at ang pagkasira ng sinaunang bagay na nagbabantay sa kasunduan. Biglang nag-angat ng ulo ang baboy ramo at tumingin kay Mateo. Sa sandaling iyon ay tila nagbago ang anyo nito. Ang mga mata ay hindi na mabangis kundi malalim at puno ng kahulugan.
Sa loob ng ilang iglap ay tila nakaramdam si Mateo ng mga larawang hindi kanya, mga alaala ng kagubatan noong panahong wala pang baryo ng Bacanloc, mga ninunong nag-aalay at nangakong iingatan ang lupa kapalit ng kapayapaan. Napaatras ang isa sa mga kasamahan ni Mateo nang maramdaman ang bahagyang pagyanig ng lupa. Ngunit hindi ito tulad ng dati na nagbabadya ng pag-atake. Sa halip ay tila may ipinapakitang kwento ang paligid. Ang mga dahon ay marahang gumalaw at ang liwanag na sumisilip mula sa itaas ay tumama sa sirang bahagi ng bato. Doon ay may nakaukit na anyo ng baboy ramo na nakatayo sa tabi ng tao, hindi bilang halimaw kundi bilang bantay. Naunawaan ni Mateo na ang nilalang ay hindi isinumpa dahil sa sariling kasalanan kundi dahil sa paglabag ng tao sa kasunduan. Ang pagkasira ng sisidlan at ng altar ay nagpalaya sa puwersang dapat sana ay nananatiling tahimik. Ang baboy ramo na engkanto ay napilitang mag-anyong halimaw upang ipagtanggol ang lupang sinasakop ng kanyang tungkulin. Marahang lumuhod si Mateo sa harap ng bato at ipinatong ang kanyang kamay sa basag na bahagi. Tahimik niyang ipinangako na ibabalik nila ang nasira at itutuwid ang kanilang pagkakamali. Isa-isa ring lumuhod ang kanyang mga kasama. Sa kanilang kilos ay walang takot kundi pagnanais na makipag-ayos. Ang baboy ramo ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Hindi ito nagpakita ng galit. Sa halip ay tumayo ito sa tabi ng altar at muling yumuko ang ulo. Sa sandaling iyon ay tila may nabawas sa bigat ng hangin at ang paligid naging mas malinaw. Ang sugat sa tagiliran ng nilalang ay hindi na gaanong matingkad at ang tindig nito ay mas panatag. Matapos ang ilang sandali ay tumalikod muli ang baboy ramo at naglakad palayo sa liwasan. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito tila nag-aanyaya kundi nag-iiwan ng pasya sa kanilang mga kamay. Naiwan sina Mateo sa harap ng sirang altar na may malinaw na tungkulin, ang ayusin ang nasira at ibalik ang dating kasunduan upang tuluyang maghilom ang sugat ng kagubatan at ng baryo ng Bacanloc. Bitbit ang mabigat na kaalaman mula sa kanilang natuklasan sa kailaliman ng kagubatan ay nagbalik sina Mateo sa baryo ng Bacanloc bago pa man tuluyang lumubog ang araw. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng pagod ngunit higit ang bigat ng responsibilidad na kanilang dala. Hindi na lamang ito usapin ng pagligtas sa mga alagang hayop kundi ng pagpapanumbalik ng isang sinaunang kasunduan na matagal nang nakalimutan. Nagtipon muli ang mga tao sa harap ng kapilya ng gabing iyon. Isa-isang isinalaysay ni Mateo ang kanilang nakita, ang sirang sisidlan, ang altar na may basag na bahagi, at ang mga ukit na nagpapakita ng baboy ramo bilang bantay at hindi bilang halimaw. Sa bawat salitang kanyang binigkas ay unti-unting nabuo sa isipan ng mga nakikinig ang kabuuan ng kanilang pagkakamali. May ilang tumanggi pa ring maniwala at iginigiit na mas ligtas kung papatayin na lamang ang nilalang. Subalit nang ipakita ni Mateo ang mga piraso ng luwad mula sa sisidlan at ilarawan ang sugat sa tagiliran ng baboy ramo ay napatahimik ang marami. Ang sugat na iyon ay tila salamin ng sugat na nilikha nila sa kagubatan. Muling nagsalita si Aling Sela at sinabi na ang tanging paraan upang maibalik ang balanse ay buuin ang altar at ang sisidlan sa abot ng kanilang makakaya. Hindi man nila ganap na maibabalik ang dating anyo ay mahalaga ang hangarin at ang pagkilala sa pagkakasala. Iminungkahi niyang magsagawa sila ng sama-samang pag-aayos sa susunod na umaga at mag-alay ng panibagong panata sa harap ng balete at ng altar. Kinabukasan ay nagtungo ang mga piling kalalakihan at kababaihan sa liwasan sa gitna ng kagubatan. Dala nila ang mga kagamitan at ang pagnanais na itama ang nasira. Maingat nilang pinulot ang mga piraso ng bato at luwad at pinagsikapang pagdugtungin ang mga ito. Hindi perpekto ang kanilang pagkakagawa, ngunit bawat piraso ay inilagay ng may paggalang. Habang sila ay abala sa pag-aayos, ay napansin nilang mas maliwanag ang paligid kaysa noong una silang dumating. Ang liwanag ng araw ay mas malayang nakakapasok sa pagitan ng mga sanga at ang hangin ay hindi na gaanong mabigat. May mga ibong dumapo sa mga puno na tila matagal nang nawala sa bahaging iyon ng kagubatan. Nang matapos nila ang pagbuo sa altar, ay sama-sama silang lumuhod. Ipinahayag nila ang kanilang pangakong hindi na muling aabusuhin ang kagubatan at igagalang ang mga lugar na itinuring na sagrado ng kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga tinig ay hindi malakas ngunit malinaw ang layunin. Sa sandaling iyon ay tila may dumaloy na banayad na pagyanig sa lupa,
Hindi nakakatakot kundi tila isang tugon. Mula sa pagitan ng mga puno ay muling lumitaw ang baboy ramo na engkanto. Ang anyo nito ay hindi na ganoon kabagsik tulad ng mga unang gabi. Ang mga mata nito ay hindi na nagliliyab sa galit kundi may taglay na katahimikan. Dahan-dahan itong lumapit sa altar at tumigil sa tabi ng mga taong nakaluhod. Sa pag-angat ng ulo ng nilalang ay tila nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon ay may malinaw na pakiramdam ng pagtanggap. Ang sugat sa tagiliran nito ay bahagyang naghilom at ang tindig ay mas matatag. Hindi ito naglabas ng galit o pagbabanta. Sa halip ay nanatili lamang itong nakatayo sa tabi ng altar na parabang kinikilala ang kanilang pagsisikap. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalikod ang baboy ramo at naglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa pagkakataong iyon ay walang takot ang iniwan nito kundi isang tahimik na paalala. Naiwan ang mga taga-baryo ng Bacanloc na may bagong pangunawa sa kanilang ugnayan sa lupang kanilang tinitirhan. Ang kapayapaan ay hindi bunga ng lakas kundi ng paggalang at ang bantay na minsang naging halimaw ay maaaring manatiling tagapangalaga kung hindi na muling masisira ang kasunduan. Matapos ang muling pagbuo sa altar at ang taimtim na panata ng mga taga-baryo ng Bacanloc ay dumaan ang ilang gabi na walang kaguluhan. Walang kulungang nasira at walang alagang hayop na natagpuang wala ng buhay. Ang mga aso ay hindi na nag-uumangol sa dilim at ang mga magsasaka ay nakakatulog ng mas mahimbing kaysa sa mga nagdaang linggo. Ang katahimikan ay tila tunay na nagbalik, ngunit may bahid pa rin ang pag-iingat sa bawat kilos ng mga tao. Si Mateo ay madalas pa ring magtungo sa gilid ng kagubatan tuwing dapit hapon, hindi upang magbantay laban sa panganib, kundi upang tiyakin na ang mga bagong tanim na punla ay maayos ang pagtubo. Napansin niyang ang lupa sa dating sugatang bahagi ay unti-unting nagkakaroon ng panibagong buhay. May maliliit na usbong na sumisibol at ang dating tuyong paligid ay nagkakaroon ng sariwang kulay. Isang gabi habang papauwi si Mateo mula sa pagdalaw sa mga punla ay may napansin siyang kakaibang liwanag sa gawing liwasan kung saan naroon ang altar. Hindi ito maliwanag na apoy kundi isang banayad na ningning na tila nagmumula sa lupa mismo. Bagaman may pag-aalinlangan ay pinili niyang lapitan iyon. Sa kanyang pagdating ay nakita niyang ang altar ay buo at tahimik, ngunit sa paanan nito ay may bagong bakas ng paa ng baboy ramo. Ang mga bakas ay hindi magulo o marahas, kundi tila maingat na umikot sa paligid ng bato. Sa kanyang pagtingin sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, ay may nasilip siyang anino na marahang gumalaw at saka tumigil. Lumabas ang baboy ramo na engkanto mula sa pagitan ng mga puno. Ang anyo nito ay hindi na kasing laki nung dati at ang tindig ay mas payapa. Lumapit ito sa altar at saglit na tumingin kay Mateo. Sa sandaling iyon ay wala siyang naramdamang takot kundi isang kakaibang pag-unawa. Tila nais ipabatid ng nilalang na ang balanse ay unti-unting naibabalik. Hindi nagtagal ay tumingin ang baboy ramo sa gawing silangan kung saan matatagpuan ang hangganan ng baryo. Sumunod ang tingin ni Mateo at napansin niya ang manipis na usok mula sa isang bahagi ng palayan. Nang sumagi sa kanyang isip na maaaring may nagtatangkang magsunog ng tuyong damo malapit sa kagubatan ay agad siyang nabahala. Hindi nag-atubili si Mateo at tumakbo pabalik sa baryo upang ipaalam ang kanyang nakita. Nang bumalik sila kasama ang ilang kalalakihan, ay natagpuan nilang may isang dayong mangangalakal na nagkampo malapit sa hangganan at nagsimulang magsunog ng tuyong kahoy upang maghanda ng uling. Hindi nito alam ang kasunduan at ang pinagdaanang pagsubok ng baryo. Maingat na kinausap ng kapitan ang mga ngalakal at ipinaliwanag ang kahalagahan ng kagubatan at ang mga nangyari sa kanilang pamayanan. Bagaman nagduda sa simula, ay pumayag ang dayo na itigil ang kanyang ginagawa at lumipat ng lugar. Pinili ng mga taga-baryo na ipagtanggol ang kanilang natutunang aral kaysa hayaang maulit ang nakaraan. Kinagabihan ay muling bumalik si Mateo sa liwasan. Ang altar ay nanatiling tahimik at ang paligid ay payapa. Sa di kalayuan ay may nasilip siyang anyo ng baboy ramo na nakatayo sa ilalim ng mga puno. Hindi ito lumapit at hindi rin nagpakita ng anumang pagbabanta. Sa halip ay tila nagbabantay lamang. Sa mga sandaling iyon ay naunawaan ni Mateo na ang kapayapaan ay hindi isang beses na panata, kundi patuloy na pangangalaga. Ang baboy ramo na engkanto ay mananatiling bantay ng kagubatan hangga't may nagtatangkang lumabag sa balanse.
At ang baryo ng Bacanloc ay natutong ang tunay na lakas ay hindi nasa sandata, kundi sa pagkilala sa hangganan ng tao at sa paggalang sa mga puwersang mas matanda pa sa kanilang pamayanan. Matapos ang mga pangyayaring nagbukas sa kamalayan ng mga taga-baryo ng Bacanloc, unti-unti nilang naibalik ang dating ayos ng kanilang pamayanan. Ang mga bagong tanim na punla ay lumalaki, ang mga alagang hayop ay ligtas, at ang kagubatan ay unti-unting bumabalik sa dati nitong anyo, masigla at payapa. Ang liwasan sa gitna ng kagubatan, kung saan naroon ang altar at ang lumang palawit, ay naging simbolo ng ugnayan ng tao at ng engkanto, at lugar ng tahimik na pag-aalala at paggalang sa mga nilalang na matagal nang nagbabantay. Si Mateo ay madalas na naglalakad sa gilid ng kagubatan, hindi bilang bantay na naghahanap ng panganib, kundi bilang tagamasid na tinitiyak na ang balanse ay hindi muling masasakripisyo. Napansin niyang may mga bakas sa lupa na hindi niya alam kung kaninong hayop, ngunit hindi na ito nagdudulot ng takot. Sa halip, ito ay paalala na may presensya ang baboy ramo na patuloy na nagbabantay sa baryo. Ang mga tao ay natutong humingi ng pahintulot bago kumuha ng kahoy at muling isinabuhay ang ritual ng pag-aalay sa balete. Ang Aling Sela ay nagturo ng mga sinaunang panalangin sa mga bata at kabataan upang ang kaalaman sa ugnayan ng tao at kalikasan ay hindi malimot sa susunod na henerasyon. Ang kapitan at ang iba pang matatanda ay naglaan ng panahon upang ipaliwanag ang kahalagahan ng paggalang sa kagubatan at sa mga nilalang na naninirahan dito. Isang gabi, habang nakatayo si Mateo sa paanan ng balete, napansin niya ang dahan-dahang paglapit ng baboy ramo. Ang anyo nito ay payapa, ang balahibo ay mas maayos at ang tindig ay matatag ngunit hindi nakakatakot. Tumigil ito sa ilang hakbang mula sa altar at tumingin kay Mateo. Sa mga matang iyon, ramdam ni Mateo ang kapayapaan, ang pagtanggap at ang pagkilala sa kanilang pagsisikap. Hindi nagtagal, ang baboy ramo ay dahan-dahang lumakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi ito nagpakita ng galit o pagbabanta. Iniwan nito ang mensahe na ang baryo at ang engkanto ay maaaring magkasundo kung mananatili ang paggalang at pangangalaga. Ang mga mata ni Mateo ay sumilay ng pag-unawa. Alam niyang ang relasyon sa pagitan ng tao at kalikasan ay isang walang katapusang pananagutan. Mula noon, ang baryo ng Bacanloc ay naging mas maingat at maunawain. Ang mga gabi ay tahimik, ang mga alagang hayop ay ligtas, at ang kagubatan ay buhay na buhay. Ang mga kwento tungkol sa baboy ramo na engkanto ay hindi lamang pangamba kundi aral, isang babala at gabay para sa lahat na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa lakas, kundi sa paggalang sa batas ng kalikasan. Ang mga tao ay natutong makinig, at ang engkanto na minsang naging halimaw ay naging tagapangalaga, hindi lamang ng kagubatan kundi ng kabuuan ng baryo. Ang kasaysayan ng Bacanloc ay nagsilbing patunay na ang pagkakaunawaan, ulimanan, paggalang, ang pamagalang at pagpapakumbaba ay may kakayahang magbabago ng takbo ng kapalaran, at ang baboy ramo ay naging simbolo ng balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan.